So what's up mga ka-truckers, dahil holiday ngayon, Canada Day, pero babiyahe tayo. Dahil tapos na tayo magpahinga ng isang araw sa bahay. Eto, nagpahatid ako kay Stay Positive sa truck. Si Kenji. Ay, si Kenji. So ang biyahe pa rin natin, ganun pa rin, papunta ng Edmonton. Ingat. Ingat sa biyahe. Takbong pogi lang. Ito yung susi niya. Meron tayong dala yung package ni Armando. paring Armando. Kikita na naman kayo? Hindi, dala ko lang kasi para kung makarating sa yard, bibigay ko na lang sa opisina. Magkasama na naman kayo ulit. Hindi, pwede ilagay yan sa mailbox. Sa mailbox. Oo. So syempre, hindi pwede na wala tayong steep tea. Dahil long drive tayo. Pag natambay tayo ng ilang araw, kailangan pa rin natin talaga i-pre-trip everyday yung truck natin tuwing umaga. Pero pag winter, medyo nakakatamad, pero kailangan pa rin natin gagawin. Katulad nito, mauulan, kailangan pa rin natin gawin. Nakasuot tayo ngayon ng Filipino Truckers Pro shirt. Yung laki ng logo sa likod, oh. Nakatago na to eh. Lumabas pa, oh. Lumabas. Ay, may mga sponsor pa sa gilid, oh. Oo, sponsor oh. Sa gilid. Stay Positive tsaka Pilya Pilya Trucker. Truckers. Sponsoran pa talaga, oh. Ito, basic lang naman ang tinitingnan natin dito, yung washer fluid, fan belt, langis, coolant. Yan lang naman ang basic natin tinitingnan dito. Dahil bihira naman maputulan ng molye at itong mga lock ng brake chamber. Bihira lang naman yan. Kaya wag na natin katatamarin yan. Nakakatamad pero kailangan natin gawin eh. Full pa. Nasa full pa, kaya okay pa yan. Coolant natin dahil nakatingala yung truck natin, dahil walang hangin. Sakto ang level niyan, dinagdagan ko yan bago nasa minimum siya. Pag pantay ito, nasa max siya ng cold pag malamig yung makina. So okay naman. Ito lagi nyo check guys yung pin ng brake chamber. Dahil pag nawala yan, okay. So everything okay. Biyahe na tayo. Let's go. Tapos na tayo hatid ni Stay Positive. Alis na siya dahil magigib pa. Gigib pa yung tubig. Yan. Ingat at takbong pogi lang. Yeah, salamat. Okay. So tapos na natin ikutan yung truck. Chinek natin yung mga gulong, preno. Importante tingnan nyo lagi yung brake chamber nyo guys dahil may
may nangyari na yung brake chamber humiwalay sa bracket niya, sa frame niya. Kaya yun ang lagi din titingnan natin na okay pa yung brake chamber natin, hindi siya humiwalay sa pagka-bolt niya. Takbo na tayo para makalayo-layo pa tayo. Let's go, set tayo. Tag-test natin every time pumarada tayo, tag-test natin paatras. Tahimik kasi holiday eh. Bus dito may trailer din eh. Slow down tayo para makaano siya. Tapos yan may trailer. Ilawan natin para makapwesto siya sa right side. Ayaw niya, no? Diba? Bus na yan, ha? Dito na tayo guys sa Saskatoon. Nag-diesel muna tayo dito. Then after nito mag-brake muna tayo saglit. Then nasa 527 km pa yung tatakbuhin natin. Nasa 5 hours and a half. Ayan. Hanggang Edmonton na yan. So kagabi nagbasa-basa nga ako ng comments, nagre-reply. At ito magandang comments ni Roger Alvarez. Shout out sa iyo Roger Alvarez. Ang sabi niya ay may tanong ako idol, sana masagot mo, pero kayang-kaya mo to para din sa mga nagpaplanong pumunta dyan sa Canada bilang isang truck driver. Sa pera natin, aabot ba ng 150k monthly salary mo dyan idol? So yun ang tanong niya. So ito guys, based sa experience at dito lang sa company namin ang isi-share ko. Alam niyo naman ang goal natin ay mag-share sa mga kababayan natin, di ba, kung anong meron dito sa Canada. So sa mga baguhan, sana wag kayong magalit, i-reveal natin, pero as a truck driver dito, per miles kami dito, merong per hour. Nakadepende yan sa biyahe. Hindi kasi kami, wala kasi kaming basic salary or monthly salary na pag walang biyahe may sahod pa rin. So ang namin dito ay per miles or per hour. So ang sahod namin dito nakadepende sa biyahe. So ito na nga, i-share ko sa inyo para sa mga nangangarap makarating ng Canada, para magkaroon kayo ng idea, hindi yung haka-haka lang. Pero hindi ko may bibigay sa inyo yung exactly kung magkano talaga ang monthly na kinikita namin, dahil nga nakadepende sa biyahe. So ang goal nga, yun na nga, ulitin ko ulit, ang goal natin ay mag-share kung anong meron dito sa Canada.
So sa mga baguhan, nagre-range ang salary. Ito pinakamababa na to, walang wala na talaga to. Sa kumbaga hindi ka naman masero. Sumasahod ng neto to guys, neto ang hindi kami nagkukwenta ng gross kasi nga hindi naman natin nakukuha yung mga kung magkano yung gross na yun, hindi natin makuha. So neto, labas na lahat yung benefits natin. So nagre-range yung sa mga bago nasa 100 to 200,000 pesos. Doon nagre-range, depende sa biyahe. Sa katulad ko naman na matagal na, datihan na, so maraming mga nandito na matagal na, depende pa rin sa biyahe. Katulad ako, nakadepende pa rin sa biyahe. Pag hindi ako bumiyahe, wala rin, di ba? So kaya dito bawal magkasakit. So sa akin naman, dahil matagal na, medyo mataas na yung rate ko, nagre-range kami sa 150 to 250 or more. Depende pa rin yan sa biyahe. 150 to 250 or more. So yan lang ang kinikita namin dito. Neto na yan, labas na lahat ng benefits, labas na lahat yon. So kaya kung nakikita nyo, lagi akong nasa biyahe, minsan lang ako sa bahay. Dahil nga syempre napakarami natin na bayarin, obligasyon. Hindi porket na sa Canada ka, marami ka nang bayarin at utang. Ganon din naman sa Pilipinas, meron pa rin naman tayong obligasyon. May bayarin pa rin naman tayo dyan. Kaya hindi pa rin tayo pwede tumigil sa trabaho. Di ba? Wala naman, hindi naman tayo kasali sa ayuda. Hindi natin pwede asahan yung ayuda. So yan, maraming salamat kay Roger Alvarez. Teka, tingnan natin ulit. Maraming salamat kay Roger Alvarez na sa tanong niya, dahil nga puro na lang tayo encourage, puro na lang ako encourage sa Canada. Maganda sa Canada, maganda dito, maganda ganyan. Pero wala namang idea kung magkano talaga ang kinikita ng isang truck driver dito sa Canada. So yan, sinare ko na sa inyo. Pinaka walang wala na yung 100 to 200 sa mga baguhan truck driver dito sa Canada. Siyempre nagsisimula pa lang sila kung magkano yung starting ng salary nila or bigay ng company. So depende pa rin sa biyahe. Pag masipag, maganda ang biyahe, wala kang tangge, wala kang kikita tayo na maganda. Good luck sa inyo sa mga nangangarap makarating ng Canada. Sana pala rin din kayo. Yon, mayroon na kayong idea sa mga bago. Tiyaga lang, katulad ko, tiyaga lang talaga ako. Nagsimula kami, mas mababa talaga ang rate namin. Ngayon, maganda na ang rate sa mga papunta ng Canada. Kami talaga nung panahon namin, sobrang baba, 20 cents per miles lang kami. Kaya napakababa lang kita namin. Pero sa panahon ngayon, mataas na ang rate. Kaya yun, nasabi ko, ang kinikita nila 100 to 200,000 pesos neto. So ayun, hindi lang puro encourage lang ang ginagawa namin tapos hindi kami magbibigay ng idea, di ba? At ang advantage dito, at isa sa pinakamagandang privilege, yung madala yung pamilya. Yan ang inaano ko na okay para sa akin, okay ang Canada para sa akin, dahil yun ang pinaka bonus, yung makuha yung pamilya. So yun, maya maya tatakbo na tayo, papunta na tayong Edmonton. So good luck sa mga sa mga nagtatanong, yung age limit depende pa rin sa agency. So kung sa American Canada Employment Philippines Agency kayo mag-apply, 25 to 45 years old ang edad nila. So hiring sila ngayon, more than 100 ang kailangan nila na truck driver papuntang Canada. Try nyo, wala namang mawawala. No placement fee, no processing fee. Tiyaga lang sa pag-apply. Pray pa rin syempre sa taas. Okay, good luck. Mag-load check at circle check muna tayo dito sa inspection area para
tuloy-tuloy na tayo hanggang Ross Creek. Doon tayo magpalipas ng gabi. Yung Ross Creek rest area yon. Dito pwede tayong magtimbang pag sarado yung ano. Kahit bukas pwede rin naman magtimbang. Huwag lang overweight. Tingnan natin yung lead. $24,270 ang timbang natin. Andito tayo ngayon sa inspection area. 15 km na lang para Lloydminster. So guys, huwag nyo kakalimutan, every 2 to 3 hours maglo-load check tayo or circle check. Dahil lalo't ngayon summer, napakainit ng weather, baka na hindi natin namalayan, may flat na pala tayo o sabog na yung gulong natin, di ba? Dahil naka-aircon tayo, hindi natin marinig yan. Pwera na lang kung malakas talaga pakiramdam mo. Pag sumabog yun, ramdam ka agad natin. Siyempre, gano'n naman tayo mga driver. Malakas pakiramdam natin sa dala nating unit. So ayan si Kenji, naikutan na natin siya. Everything okay. Isa pa sa dahilan na maglo-load check tayo, pati driver mag-uunat-unat at para maiwasan yung antok, di ba? So takbo ulit tayo. Dito tayo sa rest area magpalipas ng gabi. Maraming truck nakaparada.
Shout out sa mga taga Big Freight. Chassis ang pangarga. Parang si Joaquin pa rin dito ah. So dito na tayo sa rest area magpalipas ng gabi dahil ano na, ang oras dito ay 8:49 PM. Dito na sila. 8:49 PM. So pag dumiretso pa tayo sa Edmonton sa Flying J, sigurado puno na yung truck stop doon. Mamomroblema lang tayo kung saan tayo paparada. So dahil 65 km na lang hanggang sa customer natin, hanggang doon sa steel craft na customer, mas maganda dito na tayo magpalipas ng gabi. Kailangan talaga guys planuhin yung kung saan tayo hihinto or magpalipas ng gabi o kung saan tayo paparada, dahil kung basta-basta na lang tayo didiretso sa truck stop, lalo't gantong oras gabi na pero maliwanag pa oh. Maliwanag pa. Pero gabi na yan. Kailangan talaga planuhin natin dahil yung mga truck driver, mga biyahero, maaga rin yan umalis, maaga rin yan hihinto. So lahat yan nagpaplano kung saan dapat sila paparada. Pero kung maaga-aga pa, alas 7 pa lang ng gabi, pwede tayong dumiretso doon sa Flying J, sa truck stop, para mas maganda sana ang mapaparadahan natin dahil may tindahan doon ng kape, may magandang washroom. Pero dito tisin natin na wag tayong mag CR dahil may CR naman dyan pero hindi ko nire-recommend. Kaya planuhin lagi natin yung yung hihintuan natin kung saan tayo dapat komportable na hindi tayo mahirapan, kasi kung didiretso talaga tayo, wala talaga tayo maparadahan. Mag-ikot-ikot lang tayo, maubusan tayo ng oras, mapupuyat tayo na hindi tayo nakaparada ng maayos. Parang magdo-double parking lang tayo or babalagbag sa truck stop, hindi tayo makatulog ng maayos. So yun lang, kailangan nating planuhin ang matutulugan natin. Alright, so good night guys, good night, see you tomorrow. Ingat pa rin sa mga nasa biyahe pa rin, ingat at takbong pogi lang. Shoutout sa Big Freight. Shoutout sa mga taga Big Freight. So maraming mga truck dito. Mamaya puno na yan.